Kumusta mga brad? Noong naglabas nga po ang Yamaha ng upgraded version ng Sniper 155 or yung Exciter 155, nabuksan na naman yung usapin tungkol sa kung sino nga ba talaga ang tunay na hari ng mga underbone. Pag sinabi po kasi nating underbone, ang dami-dami po nila. Nandyan nga po yung dalawang Raider, yung Sniper, yung GTR, yung RS, yung BF3i, XRM, at syempre, yung legendary Ismas. Lahat nga po ng mga yan kapag silang nagkwento, sila lang ang malakas. Kung sa bagay, yung Mio ko din naman malakas. Sagas. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, dahil nga po sa paglabas ng upgraded version ng Sniper 155, nagtatalo-talo na naman yung mga taong big fan ng mga underbone. Sabi kasi ng ibang tao, maglalabas-labas ng bagong sniper tapos wala namang pinagbago sa specs, sisibakin pa rin ang Raider yan. Pero ayaw naman doon sa mga naka-sniper. Huwag kang papakasiguro boy, yung mga Raider nyo, ginuguhitan lang namin yan sa Tapaludo. May mga tao kasi nagsasabi, malakas pa rin daw yung Raider kasi nga naka dual overhead cam. Pero meron din naman nagsabi, malakas pa rin daw yung Sniper kasi nga naka single overhead cam tapos naka 155. Kaya nagkakaroon talaga ng riot kapag nagkasagutan sila sa social media. Sinabayan pa sa dalawang dagkong tae na motovlogger dito sa Pilipinas. Kaya gigil na gigil yung ibang tao. Yung iba tanggap nila yung resulta, yung iba naman hindi lang daw marunong yung hinete. Ganon lang kasimple yung paliwanag nila. Kasi kung sila daw yung nakasampa doon, hindi daw magkakaganon. Ah, ganon? Pero kahit ano nga pong sabihin nila, kitang-kita pa din naman sa resulta na mas lamang yung isa. Mas lamang pa rin talaga yung Raider 150 Fi. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang po natin kung ano nga bang meron talaga sa kanya at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki Raider 150 Fi na mayroong 147.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, powered by SEP or Suzuki Eco Performance. Nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time matipid pa rin sa gasolina. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 18.2 horsepower, 10,000 RPM, 13.8 Nm of torque at 8,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 180 km/h. Pero sa ibang bansa, 130 lang top speed niya. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 50 km per liter. So kung yung carb type nga po medyo malakas sa gas, ito namang Fi matipid sa gas. Ang sukat na niyang gulong 70/90/17 sa harap at 80/90/17 naman sa likuran. Parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Unlike nga po doon sa kanyang mga katunggali, hindi pa po siya naka-ABS. Kaya maganda sana sa susunod na upgrade niya, may ABS na. Ang kanyang seat height ay may taas sa 765mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 109 kg. So mas magaan po siya kumpara doon sa mga katunggali niya. Kaya siguro isa din yun sa mga advantage niya kaya mabilis siya. Kasi nga magaan siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Bulb type naman yung kanyang signal lights. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-digital. Sa sobrang gwapo nga po sa motor na ito, akalain mo talaga na wala siyang downside. Pero kasi halos naman po lahat ng motor may downside. Yung gulong niya, yun yung downside. Hindi, joke lang. Syempre, yung pinaka-downside lang naman po sa motor na ito, hindi naman siya ganun kalala. Wala po siyang compartment na malaki. Pero meron po siyang compartment na maliit. Para kung sakaling magdadala ka ng tools, dyan mo siya ilalagay. Pero dito sa bagay na to, wala ka nang dapat ilagay. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng pangmalakasang monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot.
At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Wala siyang ganon. Wala po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, kahit gaano pa nga po kagwapo ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. Dito nga po sa Pilipinas, medyo limitado lang yung mga kulay na nilalabas nila. Samantalang doon sa Vietnam, may mga ganyan sila. Ang ganda niya. Ang kinis pa ng Raider. Bali sa ngayon nga po, ang motor na ito ay nagkakahalaga ng 110 to 116,000 pesos. Depende po yun sa dealer. Pero kung ako ang tatanungin nyo sa kung sino nga ba ang gwapo sa dalawa, Raider ba o Sniper, syempre doon ako sa Mio. Mio motor ko eh. Mio everyday. So ganito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.